Paparating na sa UAP Station. All aboard the UAP sa train. Choo-choo! Welcome to the first ever podcast of UAP sa Mapua, UAP Station. And again, I'm Reinhardt. And I'm Sean. And today we are your hosts. So today, this episode is a very, very special because we are with a famous content creator, architect today. We're tackling topics about the art of content creation, its challenges, and experience as a content creator. Yeah, so of course, our first guest is a licensed and registered architect, a graduate of the University of Santo Tomas, where he also earned his master's degree in urban design. With over 13 years of experience, he is the principal architect of Delta Archi Studio. Beyond the world of architecture, he's also a television actor and a digital content creator with over 600,000 followers on TikTok. And of course, the pioneer of mint green architecture. Please welcome AR Dax Tapay. Mint green check. Mint green check. Next, our second guest is a licensed... Okay na. As a licensed architect graduate from Mapua University. Wait, it's Mapua Institute of Technology pa ako nun. From Mapua Institute of Technology. Charot lang. Mapua University na ngayon. Pero graduate ako Mapua Institute of Technology pa. With over 10 years of experience. And he is a previous designer for GF and Partners Architects and a Kami na mag-host. Ako na mag-introduce sa sarili ko. I was a previous designer of GF and Partners Architects. And I was also a designer for Rockwell Land Corporation. And now, I'm the principal architect for CK Design and Construction. Okay na. So, for our today's guest, let's introduce our guest. We will introduce the guest. Sean, a third year student from Mapua. Regular ireg. And our second guest is Reinhardt, fourth year architecture student. So, regular. Regular ka, babagsak ka din. Charot. So, kumusta naman kayo? Anyways, going back, let's go. So, going back again, we'd like to ask first, yung mga experience niyo po during college life sa USTN Mapua University first. Ay, kumauna ko. Sino po sumama? Pero curriculum introduction na hindi ko tinapos yung grad school sa US. So, baka lang magkaroon ng confusion. So, ang question is... Ano daw yung experience mo no UST life mo? UST life mo muna. Okay naman, madali. Ay, wow. Mag-explain eh. Yun na yun. Okay na to, ganun. Ano kasi ako hindi ako achiever kind of student. And from the get-go naman, alam ko kasi na very time-consuming ang art. So, I'm doing my best during college to balance yung lifestyle pa rin, magkaroon ng other life than architecture lang. So, paano yung work-life balance po? Work-life, tama, correct. So, nung college, player din, athlete din ako, football naman. Tapos, volunteer din ako ng music team. Tapos, may girlfriend ako. Friends din. So yun yung mga extracurricular activities ko nung college. Pero yun mayroon ako bumaksak. Ay, sorry sa Mapua kasi usong bumabagsak eh. Ako naman, nung nagsistay pa ako dito sa Mapua noon, thankful ako kay Sir Bangayan talaga. Shout out sa'yo, Sir Bangayan, kasi ikaw yung tatay ko talaga dito. Tsaka Sir Reso. Yun. Sila yung nag-guide sa akin throughout my years. Kasi... So, sino naman yung mga profs na Mapua hindi gusto? Ha? Wala na sila dito, te. Sino nga? Bakit ko in-name drop, te? Dali na. For fun lang. Kasi, blackmate ng tito ko yun. Tapos, sinumbong ako ng tito ko kasi nanood ako ng Red Tour. Nanood ako ng Red Tour dati, tapos umabsent ako.
Tapos bigla ko sinumbong na tito ko dun sa may sinumbong ako ni Pringles dun sa tito ko, nalaman ng nanay ko, pinagalitan ako ng nanay ko. Way back 2014, plumbing 1 ko yun, Plumbing ko yun. Hindi naman ako bumagsak. Kung bakit ayaw mo, may mga sinabi mo. Because, hindi ako bumagsak sa major. Sa minor lang ako bumagsak. Pero sa Math 13, solid mensuration, Math 13 pa yun. 3 beses ako bumagsak sa Math 13. Pero, kaya kayo nag-board exam ako, perfect talaga yung yung solid mensuration ko din, yung pagko-compute ko sa sa... Doon ka pa naging body? Hindi, bading na ako, high school. Okay, high school pa. Anyways, so ayun. Kala ko doon ka bumigay. Hindi, bigay na talaga ako doon. Pero yung college life ko dito sa Mapua, masaya naman, yung time kasi namin dito, parang yung mga students talaga is nagtutulungan in terms of if you need help sa plate. Parang walang matataas na ere kasi dito nung time namin. Parang, if you need help na... Judgmental kang ngayon naman daw. Judgmental naman talaga ako, pero sa amin kasi parang yung buong batch namin, parang we're like united. Like, kapag kunyari, hindi ka pa tapos sa plate mo, or yung pagre-render mo, tutulungan ka nila. Ganon. Tapos sa may kami, lagi kaming Hindi na daw, ganun yan. Pangit ng bonding yun. Sa may fire exit kami. Sa may fire exit south, yun dyan. Tapos binubuksan namin yung fire exit na yun. Tapos, nung time ko kasi, I was a student athlete din. So, I was playing for Mapua Taekwondo, ganyan. Hindi daw naka-record Kiel from the top. Oh my God! Ang dami ko nang nasabi. Charot. Hindi, yun. I was a student athlete. Tapos, way back 2014, I was the secretary of student council. Wow, so, grabe. Pero yun. NCAA ka nun, no? NCAA, tsaka SEA Ano yung Games. Sorry. pinakamataas na achieve mo nung gold. Student athlete ka nun? Gold. I defended back-to-back gold. 3 times. Gold. Anong competition? NCAA. Wow. Tapos, Oh God. SEA Games, I medal gold. SEA Games? Anong year po? 11, 13, 15. Isang SEA Games sa Sunshine River. Diyan sa may Tomas Mora pa lang, charot. So, ayun. Yung mga prof ko din naman understanding kapag may competition ako. Pero ang lang nun, ang downside nun, mas maaga ako nagpapasa ng plate. Kasi nga, mawawala ako ng ilang araw for competitions. Ganyan. Kailangan, pwede nang wala tayong post. Tayo na lang. Charot. Ito na talaga yun. Sabi ko sa inyo, hindi kayo mahirapan sa amin. Iwan na lang yung guys. Oo. Tapos, dapat may dito, may mga nachos, ganun, charot. Okay. So, our additional guest. Ayan na yung additional guest natin. Oo. Uy, may perfect yan. Saan yan? Tapos, alam nyo ba dati? Alam nyo ba dati nung college ako? Alam nyo ba yung mags? Girl, ni-raid yan dati ng investigador 2012. Pero wala kami nun dito. Ang lang dyan, ang may klase lang nun, Letran tsaka Lyceum. Kasi term break na Mapua doon na raid yan. Yun lang, share ko lang. Bakit pa na-read? Kasi may mga estudyante, naka-uniform. Tayo naman kasi wala tayong uniform. So, ayun lang naman ang buhay college ko. Normal na student din ako nun. Tapos, prioritizing being a student athlete kasi nga, syempre, wala akong binabayaran tuition. So, sa buong college mo, like, ilang beses ka pumaksa? Maliban dun sa math? 3 beses. Yun lang. Yun talaga. Pero ilang years po kayo sa architecture? 6. Kasi nga nag-extend ako for playing years. Kasi I was injured 2012. So, hindi ako nakapaglaro. Tapos, yung playing year ko ng 2016, which is my 6th year, yun yung pang 5th playing year ko. So, in-extend ko. So, dapat hanggang 2015 lang talaga ako. But I extended for the playing years. Pakita ko sa inyo yung mga pictures ko ng medal. Charot. Ay, sige po, send niyo po sa amin. Tapos kami na po bahala Sige, send ko na lang sa'yo. Charot. Tsaka yung naka-Philippine team uniform ko. Charot po. So, madidisplay na lang po siya dito. Wala akong ganun. Hindi naman ako, hindi naman ako cross-dress. Alam pa rin. Hindi naman ako cross-dress. Pero I love drag queens. So, kailan po kayo nag-start ng content creation po? College ko lang po ba nag-TikTok? Ay, wala po. Wala pa, Pandemic yun, Pang-issue kasi na eh. College. Nung
Vine yung panahon namin. Musically. Hindi, may nauna pa Vine pa bago mag-musically. Anong year ka ba nag-start na mag-TikTok? Nakakita ko yung ano. Ay, eto na po ang leads. Hindi Vines eh. Ano? Meron pa yung isa. Gaga Friendster, charot. Musical. Musically, hindi, mas nauna pa Vine kaysa kay Musically. Hindi ko na maalala. Vine po yung... Kasi Vine, dun sumikat si Maine Mendoza. Vine. O, diba? Dub Smash? Oo, Ayun, Dub Smash. Yun doon ako. Charot, start. Dub Smash pala. Ay, ako hindi. Hindi ako dun. Kaya nagda-dub smash kay students ko. Ay, totoo Gusto ba? nila additional grades. Alam nila yun. Bi, ano ba to? Nabali na siya, Bi. Nag-start ako, 2020. Hindi pa rin nasagot yung Tanong tanong. mo, oo. Kung saan na napunta yung tao. Ako, nag-start ako, TikTok 2021. Ako 2020, TikTok. Tapos ikaw? Kasi, hindi ikaw. Ngayon lang. Ay, talaga? Boring ng buhay mo, no? Charot. Kaka-telegram mo yun, Bi. Charot. Alam mo, sana, spinach na lang. Charot. Namili pa. Anyways, ayun. 2021 ako. Pwede ka naman kumain, Ti, habang nag-interview. Joke kasi yun. Hindi joke yun, Ti. Gutom ka rin, eh. Gutom rin ako, eh. Ano kailan natin sasagutin yung tanong? May nasagutan natin yung tanong 2021. So, hindi na kailangan i-elaborate. Oh. Kung paano nag-start. Start, Ang tanong lang kasi, anong year eh? Oo nga, anong year lang? O sige, ako na magtatanong sa'yo kasi ako naman yung host. Bakit ka nag-start mag-TikTok? Bored. Kasi nakorner pa ako sa TikTok. Parang ang corny, parang lahat na lang nag-TikTok. Maalala mo yung time na yun, parang kahit kasi ko kumarte na yun. Tapos yung sikat pa yung Renegade, ganon. As a Gen Z. 2020, artista pa ako sa pag-usahan. Fun fact, alam mo ba, fan na fan yung nanay ko nito. Tapos yun, uso sa set yun nag-TikTok. Tapos siyempre, sama-sama yung artista ko. Sumasayaw. Sa TikTok ko lagi si Lorna. Si Lorna Tolentino. So yun, doon ako nag-start. Tapos nag-shift ako ng design and construction contest after ko sa Provinciano. 2023. 2023, nag-shift ako ng contest. Nagpalit din ako ng handle name. Dati handle name ko, Laksa Gustus. Tapos nag-rebrand ako, ginawa ko ang Architect Lance. Medyo mahirap kasi magkaiba eh. Kaya nahirapan din ako dun nung start ko mga views. Akala nyo, madali yan yung pag-bridge kasi artista. Tapos, hindi rin naging madali. Kasi nag-start ako, konti lang din ang views ko sa RT. O, alam nyo ba, fun fact, alam nyo kung paano ko siya nakilala? Dahil na-feature siya sa vlog ni Lloyd Cadena before. Siya yung gumawa ng famous Toblerone Hindi ako gumawa, kami yung nag-ayos. Ayun nga, siya yung nag-ayos pala. Correction. Yun, doon ko siya unang nakita. Kasi yung vlog ni Lloyd Cadena before, I think way back 2020. Ayun, doon ko siya unang nakilala. Doon ko siya unang napanood. Hindi ko pa siya kilala talaga noon. So yun, share ko lang. Hindi ko ba dapat nakilala niyo siya? Hindi din, so nasira buhay ko eh. Pero yun. Ang garanti namin sa inyo, sisirain namin. Buhay ninyo. Sira na buhay. Tapos Sira na ba buhay mo? Hindi pa naman. Pero ayun po, paano po kayo nag-start sa artista? Sa artista, way back, kasi Discover po kayo. kumiting ako sa salamin, sabi ako naman ako. Pwede naman, hindi joke lang. Gusto ko talaga mag-acting ever since college. Pero, nung time na nag-start akong mag-acting workshop, kasi talaga yung parents ko kasi, ang hirap na or masyadong both time-consuming work, RT, and acting. So, nag-stop ako ng acting workshop ko ng college. Tapos, noong 2015, nagkaroon ako ng quarter-life crisis. Sabi ko, ako kasi... Oh my God, 2015, quarter-life crisis ka na noon? Hindi, kasi nung time na yun... Tanda mo, Ti. Ayoko nung what if kasi. Kaya nga. Parang architect na ako noon, doon bumalik yung passion ko sa acting. Tapos, inisip ko kung tutuloy ko or baka medyo late na. Pero ayoko naman ng may regrets ako. There's never too late, di ba? Wala namang late. Minsan lang ako magseryoso. Kaya nga, siniseryoso naman natin. Payat na ako.
So yun, noong 2015, nag-decide ako i-pursue yung acting. Nag-workshop ako. Tapos, fortunately, I'm getting few roles before. Tapos, biggest break ko talaga yung probinsya. Kasi dapat, idea lang, 2 weeks lang dapat kami ito. Naging 3.5 years siya. Yeah. Ang tagal niya dun, te. From 2 weeks to 3.5 years. Longest 2 weeks of my life. Tapos, di ba po yung latest nyo po at is yung sa Maria Clara? Hindi yun. Or no? No. Yung, another good break din yun for me. Kasi maganda yung role. Nalala ko na naman yun. Yung panutsa mo, te. Hindi, kasi ito yun. Sabi ko kasi sa inyo last time, nag-chat kami about dun sa may Maria Clara at Ibarra. Sabi ko, favorite ko kasi yun, yan niya kay Barbie Fortesa. Tapos sabi namin niya, hindi ko alam na nandun siya. Sabi ko, hinahanap ko kung nandun siya. Alam mo ba, ni-rewatch ko lahat yun para lang mahanap siya. Tapos siya pala yung batang padre, padre Damaso na bata. Sabi ko, di paano naman kita makahanap doon? Hindi ko yung batang padre Damaso, puro si yung nandoon, yung matanda na. Yun. Pinanood ko ulit. Barbie Fortesa, sabi ko talaga sa'yo. Kasi favorite ko talaga yun. Sobrang galing niya doon. Security guard. Favorite role niya yun, eh. Sabi ko nga sa kanya, sama niya na ako, stylist na lang ako, eh. Pwede. Oo, so ikaw, paano nga nag-start ng content mo? Yung content creation ko, nag-start sa 2021. Okay na yan. Hindi, kasi may best friend ako na content creator din, yung pinuntahan ko nga hapon. Si Kat Ariones, I don't know if you know her. Katrina Ariones, she's famous right now. She's like... si Chura ng pizza parang... Oo nga, kainin mo ako kayo. Hindi. Pag nilabili niya yung video, nakatingin lang ako magdamag doon sa pizza. Pero yun nga, yung best friend ko... Yung best friend ko na content creator kasi, si Kat Ariones, she asked me to download TikTok on my phone during that time, way back 2021. Tapos, sabi ko, ayoko kasi mag-download nun. Ang sole purpose ng pag-download ko ng TikTok nun is, para siya yung mag-video, isa-save ko kasi naka-iPhone ako nun, siya naka-Samsung. Para maganda daw yung video niya. Tapos, ang ending nun, nagtuloy-tuloy na yung pagko-content ko about architecture. Tapos, parang first week or first 2 weeks, umabot ng 13K agad yung followers ko nun. During that time. Tapos tumigil ako kasi nga siya, naging busy din. Parang tumigil ako nung nagka-COVID ako. Kasi na-hospital ako nung 1 month eh. Tapos, ayun. Yun yung kwento ng... Parang gusto mo ako mamatay, te. Pero... hindi mo natuloy yung pag-TikTok mo. 2023 and 2024, medyo nawala ako din ng TikTok kasi nga medyo busy. Tapos ngayon lang talaga, mid-year last year, doon ako bumalik. Tapos, yun nga, yung sa best friend ko na yun, siya talaga yung nag-ano sa akin na nag-udyok na udyok? Sabi mga Salvador. Siya yung nag-ano sa akin na mag-TikTok. Tapos, ang ko, niche ko is more on architecture. Kasi nga, alam niya naman na parang passion ko rin talaga yung architecture. Pero, parang sa TikTok naman, ang babardable lang ako doon. So, yun, that's the story of it. Thank you, shout out Kat Ariones. Thank you for letting me parang download the TikTok app. Look at me now, look at you now. Ganon. Kasi nasa 200k followers na rin kasi siya, tsaka ang dami niya ng brand deals, Pero ang nangyari nga doon, chinika ko siya, sabi ko, i-pursue mo na yung content creator mo, gumanon pa ako. Kasi nga, pa siya, computer engineer, actually mapuwan din siya. Classmate ko siya simula elementary hanggang college. Tapos magjowa sila at namapuan din. Computer engineering yun. Tapos siya sa Accenture siya nag-work noon. Tapos parang high school pa lang kasi kami for the videos si Bakla. Ganun. Tapos hanggang sa ngayon, ayun. Yan yung naging buhay niya. Ayun. Okay na. Let's go, sis. Wait lang Oo. Okay. Ama namin sumasacharot. Kukuha na ako talaga, ano pa inaatay nyo? Nagugutom na ako talaga, sinasabi ko sa inyo. Angel's Pizza. Okay guys, kain muna. Oo. Angel's Pizza, sinasabi ko sa inyo, dapat spinach to, charot. Alam mo ba, Angel's Pizza, kung saan ang first branch niyan, sa may Makati Ave.
Kasi, nung high school kami, yan yung katapat ng Yellow Cab sa Makati Ab. So, kahit out of topic na, no? Oo. yeah. Saan po kayo ng high school? St. Paul. I'm a Paulin. St. Paul Makati ako. Okay. Kaya pala, naging bali na. Oo, kasi puro babae din doon. Saka puro madre, ganun. Saan ka ba nag-high school? Ako yung post dito talaga. Bialis kayo dyan. Ako na dyan. Charot. Claret ka ba? Uy, ang daming pogi doon. Pero mas maraming pogi sa Xavier. Tsaka, pero kinukuha ko ng LSGH dati kasi nasa Taekwondo. Mas pogi yung mga taga-saver, pero mas may sense of humor. Yes. Hoy, mas may... True din. Di na ako nag-ano. True din. Napaisip din ako eh. Actually, yun kasi yung mga sikat na mga school na same. Guys. Sa mga babae, gusto nyo, gwapo lang, yun lang, gwapo lang. Kung gusto nyo, funny, tsaka gwapo. Pero kung mga matatalino, sabi ko sa inyo, tsang kay Shek. Ang tatalino ng mga lalaki doon. Yung time natin, ewan ko lang ngayon. Feeling ko nga itong mga estudyante na to, mga tamad. Matatalino, mga nagkukumon. Oo. Noong time natin, pag nag-common ka, halimaw ka. Pero paano mo nalaman yung school ko? Paano mo kilala? St. Paul. Sa ano po kasi ako? Lourdes School of Mandaluyong. Lourdes. High school pa. Oo nga. Mukha ka naka-uniform ng mukha kang uniform ng high school, yung damit mo. Wala lang patch. Oo. Kulang na lang ng patch dito, yung Tapos magsalita ka, sawari ka. Charot. Oo, naka-slacks ka pati. Hindi ka naka-black shoes. Oo nga. Bakit hindi ka nag-leather shoes, Para kang nag-school. Hindi mo nasusutin. O diba, sabi ko sa inyo, kami na talaga mag-host. Next question. Usapang po, basher na agad. Basher na po ba? Meron ako naging basher. Talagang, di ka muna. Marami ka Basher. Hindi ko lang eh. Actually, hindi ko pinapansin masyado mo. Pero normal. Normal pa. Yung iba naman, masyadong critical. Kasi yung reality, marami nang ganun talaga. Na parang nakikita lang nila yung mga mali sa videos. Pero normal siya. Depende na lang din kung paano mo i-take yung yung mga comments. Parang for me kasi not everyone will like you naman test talaga. Totoo naman yun. Hindi po kasi pag nag-content creator ka, parang may mga judge yan. Oo. Pero mas masarap yung pizza pag may pasta. Oo. Perfect yun. Pero sa bashers kasi, may one time nung ka-basher lang ako dun lang sa isang content ko. Kasi, yung content ko na yun, it's about yung naming ng plates. Kasi di ba nung time natin, parang hindi naman natin pinapangalanan yung mga plates natin. Parang kunyari nung time namin kasi, pag kunyari binigyan kami ng plate like, proposed 2-story residential. Ganun lang. Ngayon kasi, parang it was a trend na lalagyan mo ng malalim na, yung matataling hagang Filipino words na, connect naman dun sa may plate. Parang, yung pinost ko na yun kasi screenshot yun from the Facebook na nakita ko, natawang-tawa ako, na, nakalagay doon, parang, pinangalanan yung mga yung pinapangalanan daw yung mga brands ng malalalim na Tagalog word like Hiraya, ganyan, and everything. Tapos pinost ko yun as a content, tapos ang daming nag-comment, ganyan-ganyan. Di si Bakla Barda din, wala akong magawa. O di nilabanan ko, sinagot ko. Sabi ko, wala namang mali doon, pero sana pinagfo-focusan ng mga estudyante yung pagpaplano. Pinagfo-focusan kasi ng mga estudyante yung ganda ng concept board. Yan ang gagawin ng prof dyan, di naman titignan ng prof yung concept board mo, ang titignan doon yung pagpaplano mo. Parang nag-effort ka pang maglagay ng pangalan dyan na napakalalim na Tagalog word. Parang, bibigyan mo ko ng matataling hagang Tagalog. Parang yung effort mo doon 200%. Oo, pero pagdating sa perspective, na lang, pencil. Oo, pencil. Parang real talk lang tayo. Hindi talaga papansinin ng prof yung kung gaano kaganda yung design mo doon sa may mga border mo. Hindi gagawin ko dyan. Parang kasi toxic siya. Yung concept board, parang dinaan mo sa explanation yung mismong plan. Pero hindi mo madadalagan yung hindi. Kasi expert yung mga yun sa... Kaya tignan mo, parang kunyari kayo as a students, parang kapag nagpasa kayo ng play, ang ganda ng concept board, pero bagsak kayo, alam niyo na kung bakit, kasi pangit yung plano ninyo. Hindi kasi dadadaan sa ganun yun. Yes, may points din yung magandang presentation, pero
Ang ano ko lang doon, ang take ko lang kasi doon yung pinost ko yun, sana mas pinagpo-focusan ng mga estudyante yung floor plan and then yung space planning. Kasi that's our job. About challenges po in creating content. Ay, siya. Ay, Challenges. ako na mauna. Sige po. Ang hirap mag-edit, eh. Kaya Kaya, rin po nag-edit na... kasi ako lang din naman nag-edit. May content talaga ako. Actually, sabi ko sa iyo kagabi, di ba? Sa sasakyan. Sabi ko sa kanya, ang dami kong content for tutorial ng ArchiCAD tsaka V-Ray rendering. Pero hindi ko pa ine-edit. Kasi sobrang hirap mag-edit. Tapos kinwestiyon ko din siya. Sabi ko, babe, bakit ang bilis mo mag-edit? Paano? Yun yung challenge ko talaga. Tsaka siya nag-edit din. Ako din nag-edit ng akin. Pero, siguro challenges sa pag-create ng contents ba yung question? Apo. Or yung pag nandun ka na sa platform? Pwedeng both naman po. no, Pwede isa-isa lang. Hindi yun, struggle. Kasi at first naman talaga, wala ka pang team eh. Ako hanggang ngayon, wala akong team na nagsusulat. So lahat ng ideas sa akin kung paano yung script, yung directing, even yung shot selection, ikaw mamimili eh. Kasi ikaw rin mag-edit, ikaw mag-post, mag-schedule post. So one-man team ka talaga. So that's one of the challenges. Tsaka paminsan nakakaubos din na yung creativity block. So parang naka-experience ka na po ba ng parang burnout, ganun? Hindi siya na may iwasan. Para sa akin, sa lahat naman ng bagay may burnout. Lalo na kung continuous mo siya ginagawa. So pag nag-burnout, even sa RK naman, for sure na kahit passionate kayo sa RK na burnout na kayo. So ano bang gagawin pag na-burnout? Actually, common question sa live ko. ano yun? Burnout? Burnout. Common question yan, burnout. Normal siya. So anong gagawin mo pag na-burnout? Magdasal. Tapos during those resting period, i-assess mo rin sarili mo, tutuloy ka pa ba or ayaw? Mahirap kasi kung doon ka nag-decide during burnout na mag-resign. Mag-rest ka, mag-reflect ka. Seryoso, magpenitensya ka ganun. Ikaw ang challenges mo. Ako, yun nga lang, yun talaga, yung pag-iisip naman ng content kasi sa akin, parang, ako kasi nagpo-post na ako, pag may naisip lang ako on that day, on the spot, ganun. Hindi rin ako nagpo-post ng, yung, si Dax kasi, yan parang di ba lagi kami per day? Ako, hindi, I mean yung parang, sa utak ko, ganyan. Ako hindi, on the spot lang. So parang sponty ka po? Sponty kasi ako in terms of content, except pag tutorials na yung pinag-uusapan. Pag mga ganon, like, tutorials in terms of SketchUp, kasi yun, may mga ganon kasi akong content before. Tapos ngayon, ang inaano ko is content about ArchiCAD tutorial, yan. Pero yun nga, hindi ko pa na-edit. Pero meron na. As in talaga yung buong bunggalo. Ginawa ko siya sa ArchiCAD from scratch. Tapos yun, inisa-isa ko siya. Tapos hanggang sa kinonvert ko siya to SketchUp and then render it to V-Ray. Ginawa ko yun. Pero hindi ko lang siya ini-edit. Kasi nga, paano mo gagawin yung 8 hours mong ginawang video, tutorial? Yung 8 hours, paano mo hahatiin yun in every minute? Parang 1 minute video. Kasi para sa akin kasi, if you're gonna watch my video, I don't want you to go beyond 1 minute. Parang mabilis lang. Kasi syempre walang pasensya yung mga bata ngayon, yung mga Gen Z. No, TikTok na lang. General naman yun. Charot lang. Hindi kaya na ng attention span ko yung yung mga attention span, parang, kahit tayo may lineal. Wala na rin yung attention span natin. May lineal pa rin. Ano bang gusto mo, millennial? Gusto ko may lineal. Paano ba? Millennial ba? Correct me if I'm wrong, it's millennial pala. So, May linya. it's May lineal. mahal kong Maynila. Sorry. Alfredo Limpakas kami dati dito. Pero meron na po ba kayo mga yung content na hindi niya pinapublish, nasa drama lang kasi baka mabash or may Wala naman. Ito lang po. Ano po advice sa mga... Di ba nasa dalawa na akong pizza? Mga gusto pong mag-content creation din, katulad nyo po. Huwag nyo na ituloy. Kasi kompetensya namin kayo. Agawan nyo pa kami ng gagawin sa buhay. Ang dami na nagko-content. Huwag na kayo sumama ng joke. Hindi tell me wala. Pero na kami mag-isip ng content Be yourself lang.
no? Sa videos. Tsaka be genuine on what you do in front of the camera. Parang, kunyari, katulad nito, yan, ganito talaga. Sa generation nga nila, napaka-natural nung pagkukontent. Oo. Nakikita ko yung contents ng mga RD students na nag-post. Napaka-natural. Parang normal sa atin, iisipin pa natin. Sa kanila parang first nature na. Sa atin, second nature pa siya yung pagkukontent. Sa kanila parang iisipin pa namin kung anong gaganap namin doon. Estudyante. Bilis lang nang makausap. Parang bigla, meron ka ng content. Paano? Ganon, So, yun lang, be authentic sa posts niyo. Tapos, don't hesitate. Lakasan ng loob lang yung content. Tignan mo, wala kami mga hiya. Kasi naging na siya, yung social media, naging equal playing field na. Parang everyone can be famous. Everyone can do contents, but it's in the na lang talaga kung ano yung nilalaman ng content. Minsan nga, kahit kung nag-edit yung post mo. Oo. Alam mo, hindi pa namin ine-expect na magbo-blow up na ng mga content. Yun pa yung nagbo-blow up. Alam mo yung pinag-isipan pa namin na content. Yun hindi nag-ano. Totoo. Yun lang. Saka yun nga, yung be authentic. Parang kung kagaya nito ngayon, yung nangyari ngayon, ganito rin ako pag nagko-content ako, ganyan. Saka makikita mo, tas may imagine mo, sumakses ka eh. Sumakses ka eh. Alam mo yung step by the step, di ba? Nakakatawa, di ba? Yung phrase na yun, sumikat, di ba? Tama. Natawa kayo doon sa pasok ko. Pero gets, di ba? Any videos, naging equal playing field ang social media. So, lang din. Pero success ako dito sa Pizza Bet. Dami ka na nakain. Actually, yung diniscuss ko sa UST pala, invite ako. Kasi, look at it this way. Social media and content creation is a tool. It's a very powerful tool. Marami nang nabuong pangarap sa social media. Yeah, pero marami na rin nasirang buhay sa social media. It's how you use the tool effectively on your advantage. Yung platform. Yung platform eh. Ngayon, sabi nga ni Spider-Man, di ba? With great power comes with great responsibility. Totoo. Sabi nga ni Pia Wurtzbach way back 2015, think before you click. Ganon. Ay, si Batman pala yun. Di ba si Spider-Man? Sarap. Ito naman po, may mga misconceptions. Sino ba yun? Spider-Man or Batman? Spider-Man. Si Joker ata yun to. Si Gagamboy. Gagamboy, tsaka si Elastic Man. Captain Barbell, bet mo? Oo. Nabutan ba rin? Ewan ko, inabutan yung mga Captain Barbell yung mga yun. Si Darna, Captain Barbell. Si Gagamboy? Gagamboy. Di baka sinapupunan pa lang sa kanila sila noon. Parang, pa sila noon, kakaluwal pa lang ata noon. Anong age yun 22 po. 22. Ito po, misconceptions po about mga content creator. Meron ba? Wala naman. Marami. Kasi iba yung kilala mo online sa personal. Pero kaya nga sinasabi ko, mas maganda genuine ka sa videos. Authentic. Para pag kilala mo sa personal, ganun din pala yung ugali niya. Pero kasi marami rin naman, iba sila sa contents, iba rin sa personal. Oo. Parang si AP Antolin, namit ko siya eh. Oo nga, namit mo nga siya. Kilala niyo ba yan? Si Architect AP Antolin. Parang hindi pa siya halay niya sa sa videos. Pero ang tahimik niya. Alam niyo ba, nagulat ako dito nung nakita ko, ay, si Bakla ang tangkad pala. Mukha siyang maliit kasi talaga sa mga videos. Hindi, nagulat ka ako nung first time namin nagkita. Ay, sabi ko, ay, si Bakla 5'9 pala to. Ganun. 5'9"? 5'9 ka, di ba? 5'8? 5'9. Kasi ako 5'7 ako eh, pero... Ito, 4'11. Hindi, joke. Ay, taray, umpalumpa ka doon, sis. Sorry doon, umpalumpa ka doon. O tiga, huy, bakit nagpa-purple ka? Naka-Huda Beauty ka ba, te? Oh my God. Anyways. Bakit nagpa-purple ka na, te? Sabi ko sa'yo. Okay ka pa ba? Buhay ka pa? Hinga ka pa. Hinga ka lang, te. Kailangan mo ba ng oxygen? Hinga ka, te. Sabi ko sa'yo. Huy, palitan nyo na to. Hindi na makahinga to. Sub na to. Charot. Ano nga yung tanong? Ano nga yung tanong kanina niya? Misconception. So, ang mga misconception kasi,
sometimes kasi if you do content creations kasi dapat parang paano ba? Hindi kasi ako kung ano lang talaga kasi ako yung ganito, ganun lang din yung content ko eh. Pag nagko-content yun, dapat contented na kayo. Kaso hindi ka contented eh. Sa mga gusto po Bakit? Paki-edit? Cut, charot. Hindi. Tapos yun, parang yung sa pag-ano talaga sa content, just be the natural you. Wow. Come back to the young and beautiful you. Ganun. Parang parang talaga. Came back to the young and beautiful you. Tapos ayun nga. Basta be natural kasi. Tapos parang yung sa pagiging content creator kasi, mahirap yung parang if you're portraying someone na hindi ikaw. Saka depende rin sa goals mo. Oo. Sa content. Kasi yung iba gusto sumikat. Viral. Well, I think most of the people wants to go viral. Hindi tinuro ni Beast. Sinabi niya. Mr. Beast ba yan? Ni Mr. Beast. Yung purple cow strategy. Hindi ko alam kung na-encounter niyo na yung purple cow strategy. Have you seen a purple cow? Hindi pa. Bakit kayo nakatingin sa akin? Hindi. Nag-survey ako. Relax ka lang. Have you seen a purple cow? Ikaw, Kiel. Ako rin hindi. So that's the idea. Pag gagawa ng content, think a purple cow. Na hindi pa nakikita ng tao. Kasi lahat yan, even me, nagre-recreate lang ako eh. Kung kumukuha ako ng ideas online, tapos nire-recreate ko lang, ilalagay ko ng twist. So, kung gusto mo magkaroon daw ng effective na content, dapat unique siya. Hindi pa nakikita ng tao. Possible, okay, nakita ko na to. Nakita ko. So, parang magiging redundant na din. Parang may nakita ko, ang lakas ngayon nung may itong UST. Parang nasaan ka siya toothbrush. Yung chinito. Oo. Yes. Sabi ko, ang abnormal nito, magsisikat. Ay, alam ko yung senior high school na na nagtututbrush siya may sa angkas. Tapos yung ringtone niya, I'm a Barbie girl in a Barbie world. Ibang klase yung utak nito. So, yung ginagawa niya, perfect example of purple cow. Kaya siya nag-viral kasi unique talaga. Kasi hindi mo na nakita eh. Isipin mo first video, nakita mo, nasa angkas na toothbrush. Di ba makikurious ka? Di ba? Tapos yung may some video, spaghetti sa mukha. So makikurious ka ulit. Di ba? So yung perfect example of purple cow. Ayun. It's time. So, na-mention nyo nga po yung mga previous architects, no? Si A.R. Sarah and si A.R. AP Antolin, tama po ba? Yeah. So, how do you think naman yung how content creation changed how architecture is right now? Again, it's how you use the tool eh. Ngayon, how you promote. Maganda sa content creation, napopromote yung art, nagiging aware sila sa difference ng art sa engineering. Nagkakaroon ng awareness ng mga tao. Taray, very mindful. Very demure. Very demure. Nawala ka dun, te. Naglag ka dun, te. Kuro ka dun. So, naging helpful siya sa art. Dahil napopromote po rin yung project, yung practice. Ayun, actually, ako nakakuha ko ng projects through contents. This year, nakakuha ko projects sa contents. Partida, puro kalokohan yung pinupost ko Di ba? Sabi, sinisip ko paano naniniwala sa akin to? Di ba? Totoo din, te. Di ako di ba? Kasi, alam ko naman kasi may branding. At alam ko yung branding ko, hindi pang high-end. Yung personality ko at saka yung humor ko, hindi siya pang high-end. So, kung ipa-plastikin ko lang yung sarili ko, papaka-formal na lang ako sa content. So, hindi kasi, tapos pag ipapaka-chalor. Pero, I'm just fooling myself. Diba? Yung humor mo kasi hindi aircon humor. Kanal humor yun. Diba? Hindi ka taga-gated subdivision, ganun. Yung humor. Kaya nga, sinasabi ko, may branding din. Pero yung branding mo, must be authentic. So, yun. Isipin nyo, kung binrand ko pa na maayos yung sarili ko, what more, di ba? Baka mas marami ako nakuha project. This year alone, I got 3 because of content. Ako naman, yung in terms of that,
Parang ako kasi talagang bardagul lang talaga ako, lalo na pag nagla-live. Mas mas ma-live ako compared to posting. Tapos yun, doon maraming nagpapa-consult ng mga estudyante. Hindi ko nga rin alam minsan mga estudyante nagpapa-consult. Bakit kayo may pinag-iisip nyo ng thesis, te? Di, thesis nyo yan. Kami pa mag-iisip ng thesis title nyo. Hirap na nga rin kami ng thesis namin. Papahirapan niya ulit kami. Hindi kayo mag-isip ng thesis ninyo. Ganon. Pero yun, ano lang talaga, yung sabi nga ni Dax, yung branding, ako yung branding ko naman kasi talaga pambabardagol, ganon. Tsaka kanal humor din. Kaya nga kami naging magkaibigan eh. Kasi isa lang yung wavelength. Ay, totoo ba? Hindi ko rin sure. Bakit may nag-vibrate? Ay. So, ano po, what's next for you? Ano pa po gusto niyo explore aside from content creation po? Mayroon po ba kayong balak po? Support ko lang naman siya. Basta ako fashion. Bet ko talaga fashion. Kasi nga, what's next for me? Actually, magpa-podcast na. Yun. Nag-create na ako ng page ko. Ang name niya, Architects. Architects. Arkitaks. Architects. So, abangan nyo yun. Kaso wala pa ako nabibiling equipment. Gusto ko kasi maganda yung mic and everything. So, hopefully... Kaso August pa kasi yung birthday mo eh. So, hindi pa kita mareregaluhan. Sa August na. Oo, yung yung DJI mic. What's next ba sa amin? Ako, pala, nasa World X ako next. Ay, kami din. See you. Ako one day. Sa 13, nandun ako sa Shera. Sa 14, nandun ako sa Delhi. 16 sa Delhi. 14 ako nandun. Pupuntahan ko lang talaga siya. Magkikita lang kami dun. Yung what's next for me, yun talaga, parang gusto ko maging business person. Di bagay. Joke. Pero in terms of fashion kasi maarte talaga ako. Actually, yun nga yung naging way ko kung paano ako maging designer. Yung kaartehan ko sa pananamit. Yung mga color selection ko when it comes to clothing, ganyan. Na-apply ko siya in terms of designing. Parang on how I do color blockings on my outfit. Parang ganon. Yung color palettes ko. Yun. Ganon. So, ano pang masasima sa outfit ko ngayon? Mga high school. Kanina pa namin pinupulay. Kaya pa namin, oo nga, ti. Tinanong mo siya. Kulang na lang black shoes, be. Tapos yung patch, ganon. Be, bakit kasi parang barong yung damit mo? Bakit ka nagbarong sa school? Ang init-init sa Mapungwa. Medyo malamig naman po yung aircon. Hindi, paglabas mo kasi dyan. Uy, shoutout sa Mapungwa, taray. Bakit nung college kami, wala pa tong elevator na to? Be, hirap na hirap kami. Bakit simula ground floor hanggang fourth floor? Tapos, kailan lang nag-open to? Last year wala pa yun, hindi pa yung open last year Mas nauna yun. North. Alam nyo, favorable talaga sa North, pero nandito sa building na to yung first 2 courses ninyo, Civil tsaka Archi. Bakit kayo nagmapuwa? Bakit ako nagmapuwa? Kasi, yung totoo is... Hindi ka pumasa ng UST, no? Ay, hindi po. Hindi pa ako nag-apply sa... Ba't kayo nag-Archi? Ano ba? Unahin mo muna yun sa akin. Ay, ganyan yung thesis. Alam mo, kaya yung thesis ko nandito, naalala ko, girl, may reenactment to. Kasi nandito ako nakatayo nun. Nakatayo ako niyan dito. Thesis ko, 11 o'clock, ganyan, hanggang alas 12. Ay, hanggang alas 2 yun. Ang nakapwesto, ang jury ko, si Sir Bangayan nandito, si Ma'am Jing, tsaka si Sir Ted De Paz. Si Sir Ted, nagtatanong. Biglang sumingit si Ma'am Jing ng tanong. Sabi ko talaga sa kanya, Ma'am, wait lang. Nagtatanong pa si Sir Ted, mamaya ka na. Nandito talaga ako nun. Ayun pa yung gamit ko nun na basta yan. Nakaganyan pa ako nun. Sabi ko talaga, Ma'am Jing, wait lang. Sir Ted muna, may tinatanong. Yun ang memorable ko sa thesis ko. Share ko lang. Buti pumasa ka, no? Oo nga, yun nga. 3 hours nga ako nagde-defense noon. 11 o'clock to 2:23 p.m. Parang longest running ata mo. Bakit ka nagmapuwa? Bakit ka magmamapuwa? Kasi high school pa lang siya. Bakit ka magmamapuwa? Gusto ko magmapuwa kasi... Yung totoong sagot, tawag kang paano dyan. Kasi akala ko kasi 2 years ba? 4 years lang po kasi talaga yung It's a trap. I know. So, na-scam ka naman. Scam ka, be. Tapos ayun, nailan agad first year.
Perfect ka dyan. Totoo. Hindi, normal naman kasi sa atin yung mga mapuhans out there. Normal lang irregular dito. Parang normal na may bagsak ka dito. Parang kapag wala kang bagsak dito, parang, tao ka pa ba? Ito. Ha? Wala pa siyang bagsak. Ay, sabihin ko kay Rez. Anong design mo na ngayon? 9 po, thesis 1. Sinong advisor mo? Sir Alcaraz. So, bakit nga nag-RT? Oo. Bakit nga ba? Kasi nung mga grade 7, may ano kasi kami sa Lord School of Mandaluyong. Grade 7. So, ngayon yan. Oo. Sa kanila kasi parang may mga track din hindi siya track eh. Parang electives, parang sa amin din nung high school. Sa TLE. Tsaka sa DBTI, ganun sa Don Bosco Makati. May mga kayo, elective. Ay, ikaw din eh, meron din kayong ganun sa Claret, di ba? So, yun. So, 4 yun. Isang drafting, electronics, ano yung isa? Ay, yung dalawa. Hindi namin alam. Tapos, School mo yan, B. School mo yan, B. Business. And then, so first 2 years, kasi grade 7, grade 8, kami parang, nag-rotate. So, para ikot-ikot lang. Tapos, nung grade 9, pinapili na kami. So, I chose drafting. Pero ka na natuwa? Natuwa ka? Ever since grade 7, Nabuboard natuwa na ako ako usap to si Sir. Ang bakal magkwento ni Bakala! Paano ko ba dubilisan? Napanood ko to sa pag-skip ako rin. Pag nakita ko pa siya ulit. Di, gano'n. Ayun, tip yun in content creating. Bilisan ninyo yung pagsasalita. Ganon. Yung sa thesis ko nun, yung thesis 3 kasi namin noon, di ba design 11, hanggang design 11. Di ba hanggang design 11 kami dito, te? 12 kami. Ay, ngayon? Iba na, nadagdag. Bakit 4 na, be? Mapuwa, ano gusto nyo mga estudyante? Noong time namin, hanggang design 11 lang kami, te. Ngayon ginawa yung design 12, ano to? Kung kailan naging trimester, dumami. Oo, te. Di ba dapat umunti? Nung design 11 ko kasi, napuno yung section ni Sir Sauko. Ang nangyari, nalipat ako ng thesis advisor. Kaya yung nasa libro ko, hindi si Sir Sauko. Ang naging si Tablan. Kaya ang thesis advisor dun sa thesis book ko si Sir Tablan. So, ba't ka nga nag-arki kasi? Ang tagal kasi! Sabi mo yan, bakit ka nag-arki? Kineto mo pa yung talang buhay mo, di na makailangan! Charot. So, ayun na, grade 7, Umulit ka naman siya, te. Bumalik ka naman sa grade 7. Sa Lourdes, di ba grade 7? May 4 kayong rotation. Acting, business, electronics. Kabisado ko na. Tapos pinili mo, drafting. Ano nga? gusto ko yung pag-drafting. Yun na yung sinabi ko sa'yo kanina, Pwede te. mo naman sabihin na gusto mo yung drafting eh. Pwedeng doon na lang eh. Yun na yun. Kaya ako nagustuhan yung RK. Sige, ikaw na magsagot. Ako, te, ikaw, siya lang? Bilisan mo lang din yung pagsasagot mo, te. Bakit ang nagmapuwa? UP, hindi nakapasa. UST, hindi pasado. Mawala. Empas na. So, bakit RT? Bakit Arky? Pangarap po kasi ng bata, maghukay na lupa. Dari bata naman to, te. Oh my God. Pinaganda ko na lang, Arky. Okay. Pangarap mo ng bata. Para yung mga naghahan semento, ang ganda, sarap tignan na. May fetish ata sa mga construction worker ko. Hindi yung ginagawa nila nag-ano. Parang yun ako nakita nag-ano ng semento. Pero gano'n. Pansit? Pansit na yung nahalo. Ganun eh. Pati yung magsasala pala yun. Nagbibistay. Nagsasala daw siya, ikaw. Ay, ikaw, bakit? Bakit ka na gano'n? Sinabi ko na. Tsako nga. Paano tsako ganun yung tsako? Gusto ko ganyan eh. Dalawa, hinati ko sa gitna. Hindi Christian Felix ako. Okay na to, Pero wait lang, ikaw, bakit ka UST? UST and bakit ka nag-RT? Yung gusto kong school talaga, UST. Wala, although ako, entrance exam ako sa Binil, UP. UST talaga yung gusto ko kasi gusto ko talaga mag-RT. Sabi ko pag di ako pumasa doon, hindi ako mag-RT. Oo nga, mag-army ako. PMA. Hindi pumasa ako. Nag-RT siya. Ayun na siya. Look at him now. UST kasi UST RT. Ikaw.
Wala lang. Hindi, nagmapuwa ako kasi, nakapasa ako ng UST. It's because of the scholarship in terms of taekwondo. Parang hindi bibigay kasi sa akin ni UST yung course na gusto ko, which is Arki. That's why I declined. So, mapuwa offered. Then, yeah, yun, naging ko. Athlete. Oo, naging student athlete ako. Tapos taekwondo, so naging athlete's foot therapy. Diba? Sira buhay ko sa kanya talaga, te. Pero yun, tas sa Arki, kasi nga, yung passion ko sa fashion. Parang yung kaartehan ko sa pananamit. Pero, sa mapuwa, pag nagdamit ka talaga ng maayos dito, titignan ka pa eh. Noong panahon namin, pag bongga yung damit mo, ay, si bakla runway yan, te. Pero normal kasi dito yung parang nakapantulog ka lang noon. So, ano. Hanggang ngayon. So, ngayon naman na din yung sobrang na outfit. Na alin? Yung napaka-OA ka nun. Ay, talaga? Kaya pala mukha ka na high school ngayon. Pero nung time kasi namin talaga, ang suot ko lang dito ng t-shirt, yung mga mapuwa shirt, ganyan, yung mga binibenta sa baba, ganyan, tapos shorts, tapos sandugo, ganun, kasi may training ako, ganun lang. Pero outside nun, mahilig talaga ako sa damit. So parang doon ko lang na-express yung ko, yung pagiging creative ko. So yun, kaya nag-arty ako. Usapan love life po. Oh. Ngayon, sa inyo, wala ka. Ito pati na nung wala yun, te. Pero, wala kami parehong love life ngayon. May nakakausap na. Oh, sino? Baka sino ka? Crush kayo, te. Best friend. Ako naman, meron akong nakakausap ngayon, doktor. May lapitin ako ng doktor talaga. Para nga daw, user kasi skill para pag kailangan ng med-cert. Oo, para kapag kunyari pagod ako, ganyan, kailangan ko ng med-cert. Para At least practical din. Hindi, ever since din talaga. Shoutout mo naman yun, Doc. Shoutout dyan, Doc. Paying med-cert. Shoutout, Doc. Paying med-cert. Chat kita mamaya sa Viber. O, diba? Ang uso sa amin, Viber. Kasi yung mamatatanda na. Hindi uso ang messenger sa amin. Alam niyo ba, ang mapuwa Arky dati nung time namin, lagi na nanalo sa Miss Cardinals. Alam. Meron tayo mamaya, Mamaya pa yung Miss Cardinals sa amin. Ay, talaga? Basta mamaya na po. 5 p.m. ba? Start? Ay, talaga? Maganda yun, te. Nandiyan ka ba? Maganda nung namin. Siya, contest sa itong Binibining Pilipinas. Wow. Panahon namin, inabutan niyo ba sa Sam Coloso? Sa Sam. Kasi first year si Sam, graduating ako. Tapos parang baby girl ko yun si Sam. Tapos parang kami nag-push sa kanya na mag-Miss Cardinals, no? Eh, si bakla nanalo. Tapos si Red Show. Magkasunod yun eh. Red Show, Sam Coloso. Yung time namin talaga prime years ng Arky sa Miss Cardinals. 2011 hanggang 2015. Lagi na nanalo Arky nun. Girl, naalala ko pa dati talaga sila Ate Marilyn. Pag nakita niyo yun si Ate Marilyn dati talaga, shoutout kay Ate Marilyn kung girl, sobrang ganda niya talaga nung swimsuit competition. Girl, pala mo siya sa Miranda Kerr talaga nung gabing yun, te. Sabi ko talaga sa inyo. Need the perfect drink while studying or doing your plates? Try Royal Tea. Kung saan ang bawat higop, Royal Treatment. Made with premium tea leaves and delicious powders. So, siguradong ito ang para sa'yo. Kaya stay dehydrated, stay refreshed, stay hydrated, and creative with Royal Tea. Tapos yung tagline nila is created with passion. Kaya for sure talaga na magiging ganado ka talaga when you do your plates. Oo. So, ayun, kamusta naman pa yung mga drinks nila? Naubos nga namin, diba kasi masarap. Kanina pa yung interview, pero yung mango nila, masarap. Actually, pwede, royalty baka naman, padala niyo ako sa condo, malapit lang sa akin eh. May malapit daw sa akin. First time ko actually matry yung royalty, pero masarap siya, fairness, sa mango. Mine naman is matcha. Favorite ko talaga matcha ever since. I mean, hindi naman ever since. Siguro, bakit favorite ka ba? Hindi. O, tingnan mo. Never ako naging favorite. Okay lang yan. Alam ko naman. Mahal ka ng Diyos. Sabi mo na lang, lead me, Lord. Thank you, Royalty, for this wonderful drinks during this podcast. Masarap
yung mga drinks, sana padala niya rin ako sa condo ko. So we would like to thank our sponsors for this episode, 93 Creatives, University Print, The Rebrand, Jolly's General Merchandising, and of course, Royalty. Ay, meron po kaming certificate po sa inyo. Yan. Ay, taray, may certificate. Of course. Certificate of appreciation. Opo. Sana gift cert na Ay, lang. magkano po ba gusto ninyo? Charot lang. Thank you so much. Taray, Ito sa oh. editor. And ito po, Ay, taray, may pa-tote bag. Chuno bag po tayo. Oo. Chuno bag. So pwede nyo pa i-untanggle o untanggle yung ano. Tsaka may t-shirt Bakit na. desisyon ka? Ako na lang mag-aantanggal later. Wow, Ayan mapuwa po. siya. Yes. Galing pa yan sa The Rebrand. So you can Brand, check their ito po sa iyo. You can check their Mas Facebook maganda. page. When the morning